ang mabuting balita para sa araw na ito. Mapagpalang araw ng Martes sa unang linggo ng Kwaresma. Pasalamatan natin ang Diyos sa napakaraming biyayang patuloy niyang ipinagkakalob sa atin. Lalo na ang mga kahilingan nating Kanyang tinugon. Maging ang mga kahilingan natin na hindi ang Kanyang tugon. Dahil nananalig tayo na bilang ating tagapaglikha, alam ng Diyos ang tunay na makabubuti sa atin. Ako po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang ihanda na natin ang sarili sa pakikinig ng turo ng Panginoong Hesus tungkol sa panalangin. Mula sa Mabuting Balita ni San Mateo, Kabanata 6, talata 7 hanggang 15. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag mananalangin kayo, huwag kayong magsalita ng magsalita gaya ng ginagawa ng mga pagano. Naniniwala nga sila na mas pakikinggan sila kung marami silang sinasabi. Huwag kayong tumulad sa kanila. Alam ng inyong Ama ang mga pangangailangan ninyo bago pa man kayo humingi. Kaya ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga pagkakautang, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Kung patatawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. At kung hindi ninyo patatawarin ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama." Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Brother Vince Aureliano ng Society of St. Paul. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay mula sa panulat ni Brother Kiv Aires de Matatak ng Society of St. Paul. Isang radikal at katampalasan para sa mga Hudyo ang panalangin na Ama namin. Hindi katanggap-tanggap para sa kanila ang tawaging Ama ang Diyos. Napakataas at malayo ang tingin nila sa Diyos at hindi nila kayang banggitin ang Kanyang pangalan. Kung kaya't hindi matatawag na Ama ang Diyos. Pero itinuturo ni Jesus na hindi lamang nananatiling kataas-taasan ang Diyos. Ibinabahagi niya sa atin na posible ang magkaroon ng isang konkretong ugnayan sa Diyos. Siya bilang Ama at tayo bilang Kanyang mga anak. Ipinakikilala ngayon sa atin ni Jesus ang isang Ama na naghahangad ng isang ganap at tunay na ugnayan sa Kanyang mga anak at sa buong sangnilikha. Sa pagkakabatid sa konkretong ugnayan na ito, naghahangad din ito ng isang konkretong tugon na kasing radikal ng pagpapakilala ni Jesus sa Ama sa atin. Sa paanong paraan ba dapat tayo tumugon? May kita natin ang sagot sa mismong panalangin. Una, sa pamamagitan ng pagtawag at pagkilala sa Diyos Ama bilang tagapagbigay sa atin araw-araw ng pagkaing pisikal at espiritual. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapatawad tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Nawa sa bawat pagsambit natin ng Ama namin, lumago tayo sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos at magkakapatid kay Kristo. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang,
Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.